Hello mga mi, wala nang intro. I just wanna share with you our journey dito nga sa aming pinaplanong bahay. At eto yung mga drawing namin ni Habi. Way back 2021 nung kami nga ay ikasal. At nakaplano nga na after kasal ay bahay naman itong aming pag-iipunan. Hanggang sa may nagpayo sa amin na wag daw kami magkocontrol. Magkaroon ng baby. Ay di ayun nga at sinunod namin ang nagpayong ito. At isinantabi muna namin ang pangarap naming bahay. At sino ba namang mag-aakala yung dating drawing lamang ay eto nga at magkakatotoo na. Bagamat hindi pa nga ito tapos, pinagpapasalamat ko na rin ito sa Lord. Dahil progress is still a progress pa rin. Alam nyo mga mi, napakabuti talaga ng Lord. Dahil ang buhay namin ay hindi ko na talaga kontrolado. Nagkatiwala ko na lang talaga sa kanya lahat. Dahil nga no pinanganak ko si Luan, sana nga lang ang may work sa amin ni Habi. Umuupa kami ng boarding house, namumuhay ng isang pamilya. Nag-stop ako sa work para nga magbigay pangangalaga dito sa aming anak. Sa mahal nga ng bilihin ngayon ay hindi namin aakalain na aabot din kami sa ganitong punto. Aaminin ko na minsan ako'y nape-pressure din. Makakakita ako na nagpo-post dito na nagpapagawang bahay, bagong sasakyan, magandang trabaho. Samantalang ako, eto, nakaburo sa bahay. At walang magawa dahil nga ako nag-aalaga dito sa aking anak. At na-realize ko nga na ganito talaga kumilos ang kaaway. Paramdam nga niya sa akin na ako'y kawawang-kawawa. At sa kabila nga ng aking silent battle, hindi pa rin talaga nawawala ang aking pananalig. Na isang araw ay titira nga kami sa sarili naming bahay. Ang rason nga namin kung bakit hindi kami basta-basta nasubo sa utangang bahay ay para nga pag dumating ang panahon o tinawag ng sitwasyon na kailanganin ng presensya namin ang aming mga pamilya ay eto kami at makaka-attend. Hindi nga mag-aalala sa bayarin sa bahay. Hindi ko nga aakalain na ipaparanas din ito ng kahit Lord. Hindi ko man ito madalas sabihin, alam naman niya ang nasa puso ko. Ito ang unang pasahod namin sa aming mga tao. Kung mapapansin nyo, lahat ng slip nila may nakasulat nga na God bless tapos date. Ganun kasi ako magsulat sa lahat. Ilalagyan ko muna ng God bless sa unahan. Basta nga may kinalaman sa Pinas. Dahil naniniwala kami God will provide. At sa kanya lahat galing ang ating mga source of income. Kahit nga ay poste pala kami tuwang-tuwa dahil bawat piraso ng bakal na iyan at bawat prosesong ito ay live naming na-experience. Medyo nag-iisip pa nga ako kung ipopost ko ito. Dahil baka nga isipin ng iba diyan ako'y nagyayabang. Nahihiya na nga ako mag-flex. Dahil alam ko naman ang lahat na ito ay wala kung hindi ipapahintulot ng Lord. Wala nga talaga kaming kayang ipagyabang. Kaya lang, this is our testimony. Kapag magaganda, i-share natin yan. Huwag nating ikakahiya ang kabutihan ng Lord sa ating buhay. Unang pa-deliver ng semento. Thank you, Lord. Ay di, ayan na nga. At sila'y nag-uusap-usap silang mag-ama nga lang magkakausap dyan. At eto nga ang final drawing ng aming bahay. Na ginuhit nga nitong aming architect. Thank you, Tito Bin. At eto nga at unang buhos ng poste at tinatanong nga kami. Mayroon nga ba daw kaming ihuhulog? Naipag-pray na nga ito ng aking mother-in-law. Etong bahay naming ito. Etong mga barya-baryang ito'y palamuti lamang. Para nga matuwa nga itong si Luan. Nagpapalit ako ng mamiso din sa tindahan. At siya, pinagbuhos ko ng pinagbuhos dito. Kumbaga, itong mga ganitong bagay ay optional lang. Parang ang pagkakaalam ko nga kapag naglagay nga ng mga ganitong alay, mas titibay nga daw ang poste ng bahay. At yun nga ang paniniwala ng karamihan. Pero para nga sa amin, ang Lord pa rin ang talaga mag-iingat sa atin. At sa kanya dapat tayo kumukuha ng sandigan at lakas. Dahil ang mga tao o ang mga bagay ay may limitasyon. Kapag dumibende nga tayo sa tao or sa mga bagay sa material na bagay, ay mabibigo pa rin tayo. May bagong ang label. Ito ang nakablock na damit at crush na crush ko yan. Napakapogi kasi niyan dahil yun nga lagi niya sinasabi sa akin. Dahil yun nga palagi ko naririnig pati nga itong aming anak ay kamukha na niya. Kada nga makikita itong aming anak ay kamukha ng ama. Yan nga palagi ko naririnig. Sa akin ay ayos lang. Alam nga namang iba ang kamukha ay yun nga kaya lang minsan may pagkakataon kapag naiinis nga ako sa kanyang ama. Ito namang aking anak ay napaka-sweet. Tapos isa naman ang hulma ng mukha nila para bagang nakikita ko rin yung ama niya sa kanya. Ito nga at si Luan ay may pa-change outfit. Nuot nga itong pangmalakasan yung dress para nga sa pagtatapo ng bariya. Alam nyo mga may itong anak ko 3 taon pa lang. Tibay na niyan magdesisyon. Akala mo ay kaya na niya lahat. Saan man ito umabot. Itong pagawain naming ito, still blessing pa rin ito. Alam nyo ga ang sekreto para makapag-umpisa? Utang now and bahay later. O ay maano naman kung utang. This is blessing pa din. Dahil hindi nga lahat ay may lakas ng loob mangutang. Ang mahalaga ay responsable kayo magbayad. Walang masamang mangutang. Ang mahalaga ay maayos kayo magbayad. Itong atlasa kong ay hingal na ang aking labor. Kapag nga ganyan ka, ay lalo kang pumopogi sa aking paningin. Minsan sa ating buhay, hindi natin naiintindihan ang paghihintay. Pero sa tamang panahon ay makikita rin natin na ang timing ng Lord ay laging perfecto. Hindi man nauuna, pero hindi rin nahuhuli. Bye! God bless.